Yes. Sa tanong na bagong binuo na Sharia Court courts, na tatlo, Opo, tatlo pong district tsaka 12 circuit po. 30 district. Tatlo pong district, opo. sorry. Tsaka 12 circuit po. So ang nakalagay sa budget ay dalawa lamang. Opo, dalawa lang. Sa halip na tatlo. Okay. Bakit po nabawasan po? Total 228. So for the first, kailangan natin ng around 200 million po. Additional. So kung isasama yung pangatlo, magdadagdag ng another 200 million. Kailangan po ng 200 milyon. So para tatlo ang Para tatlo, opo. Napakahalaga po kasi na maisagawa po kung ano yung nasasaad sa batas. At hinihingi po natin sa ating pong chairman ng finance na mapagbigyan din po ang mga kapatid niyo pong Muslim na bigyan po ng 200 milyon na budget po ang ating Supreme Court para po maisagawa na po ang batas pong isinulong ni Senator Mig Zubiri. Yes, we will appeal to the chairman of the committee to try and figure out where we can get the additional 200 million so that the 3 rather than 2 Sharia courts can now be open for appointment. Opo. Opo, alam niyo po kasi sa ngayon po, ang mga kapatid niyo pong Muslim ay nasa iba't ibang lugar na po ng Pilipinas. Katunayan, basta may palengke po dyan, meron po dyan mga Muslim na Maranao, meron pong Tausug dyan, may Yakan po dyan. Napakalaking bagay po kapag ito pong batas na ito ay maisagawa na po natin. Opo, at nandito naman po yung ating chairman. Chairman, 200 million po. Sinabi po ng ating majority leader na nakausap po niya si Chairman Win at si Chairman Win ay nagsabing okay at ngayon nag-oo si Chairman Win doon sa halagang 200 milyon. Opo, maraming salamat po patungkol dyan. At meron din po uling pinirmahan ang ating pong Pangulo. Pero hindi pa po nagagawa po ang IRR nito. Ito naman po yung digitalization. Kapipirma lang po niya ito noong September. Pero baka po sa 2027 budget na po ito. Opo. Sa ibang tanong naman po, kamusta po yung personnel po ng sa Sharia Court? Dati po kasi nagkakaroon ng problema, suliranin, dahil sa batas po, sa konstitusyon at doon po sa BOL, nakalagay po doon, kailangan sila po ay Sharia lawyer at the same time sila po ay membro ng bar. Opo, gusto ko lamang pong malaman kung kamusta po yung mga nag-a-apply po ng ating mga judges po. Meron kasing mga batas na nag-create ng Sharia courts na ang requirement para sa Sharia circuit lang. Yung iba naman ay kinakailangan abogado rin. So, meron po bang problema sa mga nag-a-apply po o kompleto na po? mas attractive daw kasi yung regular courts na at bilang miyembro ng bar, kaya mas marami ang doon napupunta. Okay po. So wala pong problema na sa mga nag-apply po? Wala namang problema na ano lang, kakaunti lang ang nag-a-apply. Opo. Mananawagan po ako dyan. Mapagpipilian. Opo, mananawagan po ako dyan sa ating mga kapatid para mapunuan po yung napakagandang batas po na yan. Opo. Yes, malaking bagay po yun pagka si Senator Robin Padilla ang
nanawagan. Palagay ko marami po silang makukumbinsi. Maraming salamat po. Sa ibang topic naman po, ginoong sponsor. Opo. Noong September 19 po, ang nagbigay po ang pahayag ang Supreme Court at ang Pilipinas na tayo po ay hindi na po miyembro ng ICC. Noong September 21, September 2021 yata po yun. 2021, sinasabi na meron pa rin po tayong pananagutan sa ICC. Ang tanong ko po, ang bansang Hungary po, noong June 2025, sila po ay kumalas sa ICC para po sa pagbisita sa kanila ni Prime Minister Netanyahu at hindi po nila hulihin si Netanyahu. Ang tanong ko po, yung po bang kaso ni Senator Bato, kung totoo po, kasi hanggang ngayon po wala pa rin pong kasiguraduhan kung mayroong warrant of arrest talaga o wala. Kapag hindi po ba natin surrender si Senator Bato, meron po ba tayong sasagutin sa ICC? Yun lang po, wala naman po. Yun lang po ang tanong ko. Meron po ba tayong sagot doon kung hindi natin siya isusurrender? Gaya ng nabanggit kanina nung nagtatanong si Senator Dante Marcoleta tungkol dito sa kaso ng ating kasamahan na si Senator Bato de la Rosa, mayroong limitasyon ng ating mga justice ng Korte Suprema na kapag ang isang kaso ay pending at mayroong petisyon ng ating kasamahan before the Supreme Court, ay dahil sa subjudice ruling, hindi po sila maaaring magbigay ng opinion at pahayag sa labas nung kaso mismo. At yung doon lamang po sila maaaring magbigay ng komento sa kanilang mga desisyon. Maraming salamat po. Wala po ako magagawa. Si Senator Marcoleta nga tumahimik eh. Opo, di tatahimik na rin po ako. Sa isang ano na rin po, isa pong hiwalay pong topic, last topic po. Napanood ko po sa isang TV program ang isa po nating masasabing dating kalihim at dati din po nating kaibigan. Sinabi po niya na ang batas, we can bend the law, ang sabi niya. Ang tanong ko po, ako po kasi ay naniwala sa batas. Ako po ay 3 taon nakulong. Pinabayaan ko po na I served my sentence dahil naniniwala po ako sa batas. Ang tanong ko po, pwede po ba yun? Well, merong kasabihan na Latin maxim na dura lex, sed lex. Diba? The law may be harsh, but it is the law. Ibig sabihin, masakit man, diba? Ang sinasabi ng batas, yan ang batas. At kung akong tatanungin, hindi maaring baluktutin. Kasi Ben, baluktot. Opo. Kasi yun po yung napanood ko sa TV na pwede daw pong baluktutin na parang ruler. Opo. So, ang sa aking opinion, hindi maaaring baluktutin ang batas. Ngayon, maaaring baka ang interpretasyon nila ay hindi naman nating, we are not breaking the law, we are only bending it. Pero gaya nga ng nasasabi ng napakarami, pag may 2 o 3 abogado sa isang kwarto, 3, 4 o 5 o 6 ang opinion sa isang usapin. So yun po. May kanya-kanyang opinion ng ating mga abogado, but of course, sa huling banda, ang final arbiter nga ng lahat ng interpretasyon ng batas ay ang ating mga korte. Opo, sa mataas pong hukuman, hindi po. Hindi po pwede. Well, ako na lang po ang sasagot. Hindi ito opinion ng Korte Suprema.
opinion ko po ito, hindi ho pwede. Maraming salamat po. Yun lamang po. Mabuhay po kayo. Opo. Maraming salamat kay Ginoong Senator Robin Padilla at maganda po ang kanyang mga naimungkahi na madagdagan ng pondo para ma-establish na at magkaroon na ng dagdag na Sharia courts, Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Next, to propound some questions to the judiciary is Northerners' good colleague, Senator